Ganyan ang theme ng kampo ni ACT Teachers Representative Franz Castro matapos maglabas ng subpoena ang Quezon City Prosecutor's Office para kay ex-President Rodrigo Duterte. Kaugnayan ng kasong grave threat na isinampa ni Representative Castro laban sa dating Pangulo. Paano kasi? Sa isang interview ni Duterte, sinabi ng ex-president na magiging unang target daw si Representative Castro pag napasa kamay ng kanyang anak na si VP Sara ang multi-million confidential funds. Yikes! Sabi ng ACT Teachers Party List, ang ganitong pahayag ni Citizen Roddy ay hindi lang basta pag-amin na ginagamit nila ang confidential funds laban sa mga kritiko, kundi isa ring napakalinaw na death threat. Ano bang tingin ng mga kababayan natin dito? Panagot siya, saka targaduan na iniwan niya. Hindi mo pwede na hindi siya managot. Kasi iniwan niya ang kaanuhan niya, kaplastugan. Dapat siyang managot doon sa kanya mga pambansa. Kasi hindi dapat yung ginagawa. Dati siyang presidente. Tapos po, ganun ang kanyang gagawin. Hindi lang naman sa brave threats ni Duterte dapat siyang panagutin. Dapat siyang panagutin sa daming pinatay na inosenteng buhay, sa kanyang war on drugs, at dapat siyang panagutin sa kanyang tahasang pang-re-stop sa mga progresibong personalidad. Pero sa harap ng pagpapatawag sa kanya ng korte, ang sabi ni Duterte, hindi daw siya haharap sa kaso at mas pipiliin na lang daw makulong. Okay. Sabi tuloy ni Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas, kung gusto ni Citizen Roddy na makulong, walang pipigil naman. Naku, paano yan? Hindi lang ito ang kasong kinakaharap ni ex-president. Pending pa nga ang investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng libo-libong pinatay sa ilalim ng drug war niya. For sure, lalabas na naman si ex-president para sa mas marami pang interviews. O siya, hanggang dyan na lang muna. Hanggang sa susunod na balita with feelings.